sa imo ha. But then, personally, naintindihan mo na kasi, kaya may personal ka desisyon na talagang by faith, tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior. Now, nakasabot man tayo ang atong salvation, wala na hitabo tungod sa membership. Wala na hitabo tungod sa baptism, kundi by faith. Faith in the Lord Jesus Christ. Kaya baptized ka for how many years? Kung wala pa kay Jesus in mong life, wala kay way to heaven because Jesus is the way. Diba? And then, everlasting life is in Jesus. Wala yung nakasulat sa Biblia that everlasting life is in the Baptist Church. Na kay Jesus. So, sa tanang Baptist, o sa tanang Alliance, sa tanang Pentecostals, nga walay Jesus, walay kinabuhi, walay katapusan. Kasi naaman kang Jesus, ang kinabuhi, walay katapusan. So, balikan na to. This moment of time, na dahil ikaw ay totoong believer na, naka-receive ka ng power, kapangyarihan. Kasi may Holy Spirit ka na. Lahat ng mga totoong Kristiyano may banal na Espiritu. Okay? Ako masbon. Actually, what makes you a Christian or a child of God? The presence of the Holy Spirit in your life. Ibig sabihin, kung wala kay Holy Spirit, dili ka child of God. Dili ka son of God. Dili ka daughter of God. Dili ka totoong Kristiyano. Okay? Kung naka sa Baptist Church, Baptist ka lang. Kung naka sa Alliance Church, Alliance ka lang. Pentecostal ka, Pentecostal ka lang. Pero kung wala kay Holy Spirit, therefore you are not a child of God. Wala ka, dili ka maluwas. Diba? So, balikan na to. Pero kung naana ang Holy Spirit sa imo, naana kay gahom, tanawan ninyo ang purpose. Ingat siya, and you shall be my witnesses. Kung basahan pa din mo ang another passage sa Biblia, ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. So, ingon siya dito, kung tanaw na to sa pag-ayo, every time na gi-emphasize sa Ginoo ang kapangyarihan, 2 Timothy chapter 1:7, ma-realize mo nga na ang purpose ay pahinumduman ka niya nga nakadawat ka ng Espiritu Santo, nakadawat ka ng gahom, kasi gusto po niya i-emphasize sa imo unsay tuyo. For God did not give us the spirit of timidity. Sa ubang translation, the spirit of fear, but a spirit of power, of love, and self-discipline. Muna, no? Pagabot sa verse 8, bakit niya sinabi sa verse 7? Pagabot sa verse 8, nasa gisulti sa tuwa. Sabi niya, so do not be ashamed to testify about our Lord. You see, ang purpose na naghihatagan ta sa Espiritu sa gakong, Espiritu sa gugma, Espiritu sa natay self-discipline or sound mind sa ubang translation, tungod niini nga dili ta dapat maulaw, dili ta dapat mahadlok nga mag-testify about the Lord Jesus. Kaganina, mao gyapon, you shall receive power and you shall be my witnesses. Di ba? So mo na, kasi kung wala kay gahom, unya mo ato kas mga tao nga na mga gahom-gahom, unsay mahimo ani mo didto. Nanya nakasabot pud ta diri karon nga ang Holy Spirit sa dihang si Ginoong Hesus before siya nag-ascend to heaven, unsa ganito gingon niya? Nag-ingon siya, I will not leave you as orphans. Dili ta mo biyaan ingon nga murag mga walay mama o papa o sa mga Ilonggo pa, ilong tuwapos. Walay mama, wala na papa. So luoy na tayo. Ingon si Ginoong Hesus, dili ta mo biyaan res kalibutan nga murag inganan yung kahinta. So ang Holy Spirit nag-reside sa tuwa. Okay? Nahimo kitang residence of the Holy Spirit. Pero di siya kanunay nag-preside, although nag-reside siya. Kung maka-preside siya sa imong life, that's the time na may kang victor or mananaog, dili ka dinaog-daog. Pero kung ikaw na yung magbuod sa imong kaugalingon mo, nang dinaog-daog ka. Kaya wala man kayo sariling kakayahan. Ingon si Ginoong Hesus, kung wala ko, wala mo'y mahimo. So kasagaran sa mga Christians nga mga defeated at ilang pang kinabuhi, mga itong mga Kristohanon nga nagbuot sa ilang kaugalingon. Wala sila magsubmitar sa leading sa malaang Espiritu sa ilang kinabuhi. Okay? So sana clear na siya sa atong tanan. Now, ituloy lang natin. Kung saan mo nato karon? Upon believing in Jesus, ang Holy Spirit niabot. Pero nasa trabaho sa atong salvation, i-review na to para medyo mas lalo na itong intindihan. Ang Holy Spirit, in the time nga nag-believe ng kay Jesus, ang unang niyang trabaho is regeneration. Regeneration. Titus chapter 3 verse 5. So tayo, buat pasabot ani. Gihimo kita sa Holy Spirit ng mga anak sa Dios. Dili man nato kayang buhaton atong kaugalingon ng mga anak sa Dios.
Pero sa diyang nag-believe ka sa kay Jesus, trabaho sa Holy Spirit nga gi-regenerate kita niya. O sa ubang term niya, rebirth, o nahimong born again, nahimong child or children of God. Mao man gani nga ang assurance of salvation may labot ani. Kaya di naman pwede nga ang trabaho sa Holy Spirit imong i-reverse. Ang anak na sa Dios, nagihimo sa Holy Spirit nga anak sa Dios, niya karon, nahimo na po siyang anak sa yawa o usap. Nawala niyang kaluwasan. Na dili pwede na. Kasi dili na niyo pwede i-reverse ang work of the Holy Spirit. Kaya tapos nag-regenerate na ta, na imong anak sa Dios, nag-indwell ang Holy Spirit sa tuwa. Dipuyan kita niya. Ingon sa Biblia, wala ba ang mga hibalo, mga templo, plural, mga kamo. Pero kung ganito ang tan-out sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, individual believer. Ikaw, templo, ang imong lawas, templo. Nagpuyo ang Espiritu Santo sa Dios diha kanimo. So kung kini nga kamatuoran, dili nato dawaton, dili nato i-practice, dili nato siya puy-an, dili ta kanunay victors or dili ta kanunay madaugon. Kaya makalimot man ta. Siguro wala kayo na sanay nga ma-recognize nato ang Holy Spirit. Pauban na rin ako ang Holy Spirit. Ay, isang asa na kumuha ito, naaman di ay siya. Diba? So, i-acknowledge na ito siya. I-recognize na ito siya. Okay? Now, after sa indwelling, hindi man rin nato yung kung asay na una ani. Pero mo na yung trabaho sa atong salvation. Gisilyuhan kita sa Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Anong sinabi niya doon? After na nakadungog ka sa mensahe sa mga balita, Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, nga naghatag sa imong kaluwasan, nagingon sa Biblia, basahin natin uli. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So ibig sabihin, the moment of believing on Jesus, isilyuhan sa Holy Spirit. Now, kinsa may pwede mo tangtang anang silyo. Kinsa may maka-remove sa mga silyo, ang silyo mismo is the Holy Spirit himself, sa believer. So, kini siya nagatabang sa atong assurance in the Lord, kay gisilyuhan. Ibig sabihin ng silyo, owned by God. Dili na ka pwede ang punon sa uban, gisilyuhan na ka sa Diyos. O gagawin mong silyo mismo, Espiritu Santo sa Diyos. Okay? So, karon, ang sa dito pa na, dahil siya, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, ang presence of the Spirit, ang silyo sa ato, ang amang Espiritu Santo, garantiya po di siya, nga tinuod ang tanang saad sa Diyos kapag abot niya ng panahuna, katong isaad niya nga maka-inherit kita, ma-inherit to ni mo tanan kang isaad sa imong imo to tungod sa pagtuo ni Mukhang Jesus. When in fact, ang Biblia nagsulti, heirs of God ang mga believers and co-heirs with Christ. Now, dati nga lang kung anong double emphasis niya, no? I mean, gidubli kung istorya, heirs of God na, niya gibutan pag yung co-heirs of Christ. So meaning, kung unsa tong gisaad sa Diyos ngayon mong panunod, sigurado na siya tungod sa silyo sa Espiritu Santo. Okay? Now, unsa man? Pagkaman na, baptized into the body by one Spirit. Baptized into the body, meaning before you're outside the body of Christ, which is the church, this time pag-believe niyo kay Jesus, baptized by the Holy Spirit into the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. So, baptized, kay balo man tanong nga, ang nagabaptize sa Holy Spirit si Jesus man. Dili man kami nga mga pastors, although ginahimong sa uban, pero dili sa tama. Kay ang ingon sa Biblia, ingon si John, ako magbautismo kaninyo sa tubig, pero siya ang mga referring to Jesus, magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo o sa kalayo. So si Jesus na. So, wala may kami nga mga pastor, dili may kay balo kung tinuod ba ng Panginoon ninyo nga nituod mo kay Jesus. Pero si Ginoong Jesus, all-knowing siya, naibalo siya kung tinuod na yung pagtuo. Automatically, kung tinuod na yung pagtuo kaniya, bautismuhan ka sa Espiritu Santo. Meaning, you are now into the body of Christ. Apil na ka sa lawas ni Kristo. Kanya to outside ka, karon nasok na ka sa body of Christ by baptizing you with the Holy Spirit. So, kini siya nga experience is once and for all.
Dili, walay kuman sa Biblia nga be regenerated by the Holy Spirit, walay kuman sa Biblia be indwelt by the Holy Spirit, walay kuman sa Biblia be sealed by the Holy Spirit, be baptized by the Holy Spirit, wala. Pero ang kuman sa Biblia, be filled by the Holy Spirit. Kini ang repeated experience. Sa imong actual nga salvation, I mean, pagtuon mo kay Jesus, automatically filled by the Holy Spirit ka. Pero sa imong padayon kapag kinabuhi sa kalibutan, usahay dili na pud ka puno, mo nang magpapuno. Ang buot masabot sa pagpapuno is be dominated by the Holy Spirit. Ang imong tibok kapag ka ikaw, gidominahan ka, gikontrol ka sa Espiritu Santo, or nagpakontrol ka, nagpa-dominate ka sa iya. Okay? So, now may time sa atong life, dili ta nagpa-dominate, kay kita rin nagbuot-buot, mo na napuno. Napuno ta sa atong kaugalingon. Nahimutang self-centered, dili na ta mga God-centered believers that time. Every time na mo balik ka, surrender ka once again to the leadership of God, mo submit ka sa leadership sa Balang Espiritu, mo na mapuno na ka sa Espiritu Santo. Okay, so therefore, ang naalay ko man sa work sa Holy Spirit sa atong life is filling of the Holy Spirit. Katong uban, wala. Okay? Be filled, nana sa Biblia, with the Holy Spirit. Nana, nakuman. So, buot ko sa magkailagot ka na. Kung dili ka magpapuno, adi ka mapuno. Kung dili ka puno sa Espiritu Santo, siguraduhan ta ka nga dili ka mahimong victorious. Kay puno ka sa imong kaugalingon lang. Okay? Now, sa dinang na ang Holy Spirit sa imo, ha, sa gingon sa Biblia, nahimo sa imong companion forever. John chapter 14, verse 16 and 17. Companion. Okay? So, sige daw. Naman na sa inyo, medyo na-practice na naman na, bisa ka sa tamuan to, bisa isa rata, atong gina-acknowledge nga natin kauban, bisa ikaw na isa, yung nga, kauban ako ang Ginoo, kauban ako ang Espiritu Santo. Wala nagtanaw na tao, pero i-acknowledge mo, kauban mo ang presensya sa Diyos, pinagi sa Espiritu Santo. So therefore, kung naguna-una ang kaudaotan, diligyan mo ng buhat ang daotan, kaya imong i-acknowledge ang presence of the Holy Spirit. Di-recognize niyo ang iyang presensya. Yan sa mga gingon. John 14:16. Sa kanyang gingon niya, He will be your comforter. By the way, according sa mga theologians mo, niya iyang primary nga trabaho sa atuan. No? Comforter. Sa ibang translation, comforter. Sa ibang translation, counselor. Sa ibang translation, helper. So, brothers and sisters in the Lord, you have now your companion. And your companion is your comforter. Your companion is your counselor. Your companion is your helper. Nga mo ingon man ka nga defeated ko gihapon. And your companion is no other than the Spirit of the living God. He is the Holy Spirit. So dili kinahanglan nga magpadayon ta magkinabuhi nga pildido or defeated. Pwede dahil ka magkinabuhi nga victorious tungod kay naa imong kauban ang Espiritu sa Dios. O siya ang imong comforter, siya ang imong counselor, siya ang imong helper. Yeah, besides that, ang work sa Holy Spirit sa atong life is ini. Yan siya. John chapter 14:26. He will teach you, He will remind you. Yeah? So, tudloan kaniya, Holy Spirit ito, imo siya kauban. Mutudlog siya sa imo. Pahinumduman kaniya. Ano yung pahinumdum? Mga butang, mga prinsipyo, mga pagtulunan nga nahimo na ay nadungog na nimo, nasabta na nimo, naibaluan na nimo, ipahinumdum balik sa imo, kung nalimtan nimo. Pero sa mga butang, awa pa nimo nakatunan, tudluan kaniya. He will teach you. Kung nakasulat sa Biblia. So therefore, kung saan po masamot ni ini, kinanglan nga maminaw, tapos magtudlog siya. He guides us. Asa na makitaan? John 16:13. The Holy Spirit will guide you into all truths. Oh, natin na ito ba? So, this moment of time, every time na, halimbawa, ay nag-preach, ay nag-teach sa Sunday School, sa Bible study, actually, ang tinuod na teacher is the Holy Spirit. Bisan pa masawa ng paminaw, di ka niya pasabto, di ka kasabot. Ang atong term masahay, may ingot nga, akong nadiskubrihan ang kamatuuran. Term na nato ang tao. Although, correct na siya, pero sa term si Ginoo, gireveal niya ang truth. Kaya kung hindi niya i-reveal, saan yung pagsabot? Ikaw, manikamot ka na imong sabto ng kamaturan, so i-reveal. Imong na-discovery, nasamtan mo kay ipasabot na kita niya. Okay? Sige, so, the Holy Spirit will guide us into all truths.
Now, unsaon man ning pag-ingon ani nga mag-guide maday siya, mag-teach maday siya. Ang buot pa natin ipasabot nga naka-istorya siya. Kasi try na ito basa kung makita pa rin nga matuuran. John chapter 16 verse 13 to 15. John chapter 16 verse 13 to 15. Sabi niya, but when He, the Spirit of truth, meaning the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. He will not speak. So meaning, He will not speak on His own. He will speak only what He hears. So the Holy Spirit speaks what He hears, and He will tell you what is yet to come. So the Holy Spirit will tell us what is yet to come. The Holy Spirit speaks. Okay? So kung nag-istorya siya, ang response na to, maminaw ka. Kung dili ka sa makasabot nga nagasulti siya, kung wala na sa imong buot nga nagasulti dahil siya. Pero karon nga buta, ginaingnan ta sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit nagasulti. Kung nagasulti siya, dapat ang imong response, listen. Maninaw ka. Kung makasabot ka, dapat mag-follow ka, mag-obey ka. When in fact, sa 7 churches, sa Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3, bigyan natin ng pansin una ang Revelation chapter 2 verse 7. Tingnan po natin sa dali. Revelation chapter 2 verse 7. Ito ang nakasulat. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So the Spirit is saying something to the churches. Buot pasabot na nagasulti siya, naga-istorya siya. Pero kung wala na sa imong buot, nga nang magmay makipaminaw, o makakaibalo ka ng nagasulti na siya. Pero kung nagtuo ka niini, mag-start ka na maminaw sa iya. Pwede pakauban mo siya. First time na ako nabasa sa Biblia, ang fellowship is with the Father and the Son. Muna yung nakita. That's found in 1 John chapter 1 verse 3. Pero later sa benediction, sa paulit-ulit ng benediction, nilugdang sa akong kasing-kasing o sa akong una-una, and the fellowship with the Holy Spirit. Diba sa benediction? So, buot pasabot nga natay fellowship with one God in 3 persons. We have fellowship with the Father, we have fellowship with the Son, and we have fellowship with the Holy Spirit. So, what will you do if you have fellowship with God? Kung na may fellowship sa Diyos, gina-istorya niyo siya, ginapaminawa niyo siya, gina-interact ka sa iya, na mo love relationship. So, we believe in one God in 3 persons. So, therefore, kung naging fellowship ka sa one God, we fellowship with the 3 persons. So, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Medyo, hindi tayo medyo nalito, pero mamaya din sa Biblia. Sa atong benediction, di ko sigurado kung asa natin nakikita. No? Pero, somewhere in 1 Corinthians, chapter 13, verse 14 yata, muna siya, no? The fellowship of the Holy Spirit or 2 Corinthians. So kung ingon niya na, igsuon, nagasulti ang Holy Spirit, imo siyang kauban, isang asa ka mo anto, naging ng Biblia, He will be with you forever. Pwede ba kung naitime nga ang Holy Spirit mo hawa sa imo, dili na po ka ma-identify nga child of God. Diba? What makes you identify to be a child of God? Because of the presence of the Holy Spirit in your life. Nga nung makahibaluman ang mga demonic spirit nga anak sa Diyos tungkol sa presence sa Holy Spirit nga naa sa ato kinabuhi. Okay? Sige po. So, sana klaro na ni. Now, karon, what's pa? He lead us, He empowers us. Romans chapter 8:14. Ang tanan ng mga anak sa Diyos, gipangunahan. Romans chapter 8 verse 14. So katong mga wala di pangunahan sa Espiritu Santo, dili anak sa Dios. No, may gingon niya. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Pag ikaw sigurado ka na anak ka sa Dios, ginapangunahan ka sa Espiritu Santo. So ang imong response ana, mag-follow ka sa iya. Mag-follow ka sa iyang leadership, mag-obey ka sa iyang leadership sa imong life. Kana kung nag-agree ka na nag-lead siya sa imo, nag-empower siya sa tuwa. Okay?
Unya, gina-feel ta niya sa iyang presence. Nag-dominate siya kung sugutan. Now, by the way, paano niyo karon makita or masabtan nga usa ka tao, spiritual person siya? Di ba, nakadungog naman tayo ng istorya, no? Kasi katong mga tongue speaker, katong mga speaking in tongues sila, no? Katong mga unknown tongues siya, rabamba. Sometimes ang ilang thinking nga, dili ka spiritual kung dili ka mag-speak in tongues. O sometimes ang ilang thinking nga, ang tanang anak sa Diyos dapat mag-speak in tongues. Pero kung magbalik ka sa Biblia, kung ang speak in tongues isa lang siya sa mga gasa, so dili tanan nga mga anak sa Diyos mag-speak in tongues. Now, another thing is, kung gasa siya, gamiton lang siya kung nga maka-edify siya. Kasi ang tuyo sa espirituhan ng gasa, to edify the church. Muna hinungdan nga kung mag-speak in tongues, 2 or 3 lang with an interpreter. Pero kung wala yung mag-interpret, pahiluma siya yung Biblia. Siya na lang ubang Ginoo mag-istorya. Dili na kinanglan nga apil-apil pa niya ang congregation. Kasi gift pa ka niya. Kung mag-istorya siya na wala mag-interpret, wala may na-edify sa church. Okay? So, muna, kanya ako sa ingon sila nga, kini, pamatuod ni nga spiritual, kaya naka-speak in tongues. No. Ang atong isulti mo ni, dili, daghan kayo mga believers na gifted sila. Ang Corinthian church, gitawag ng mga gifted church ni siya. Pero yung Pablo sa mga carnal kamo. Mga immature. Gifted na church, pero immature. So, paano na ito masabtan na spiritual ka? Or spiritual ako? Or spiritual ang usang believer? Kung puno siya sa Espiritu Santo, o niya makita sa iya ang bunga sa Espiritu. So, saan magkaya itong bunga sa Espiritu? Ang bunga sa Espiritu found in Galatians chapter 5, 22 and 23. Kung imo dito, love, joy, peace. O kanang tulog, daan. Kung bunga, kita na sa imong kinabuhi, meaning spiritual person ka. Nagmanifest ang bunga sa Espiritu Santo sa imong life, meaning puno ka sa Espiritu Santo. Dili ka mahimong defeated Christian kung puno ka sa Espiritu Santo. Dili ka mahimong defeated Christian kung nagabunga o makita ang bunga niya sa sulod sa imong kinabuhi. Okay? So karon, saan natin ipag-apply para mahimong tang victor? Dili ta victim. Like for example, ato ta sa ang sa ito, atong gingan lang itong mga kalaban, diba? So, sin. Si Satan, ang world or world system, ang sistema sa kinabuhi sa kalibutan. Diyan sa pagkat, itong old self na to. Ang kalaban, no? Diba? Pero sa ni, like for example, si Satan. Paano na ito ma-defeat si Satan tungkol sa presence of the Holy Spirit? 1 John chapter 4, verse 4. Sa ganang ingon, greater is He that is in me. 1 John 4:4. Than he that is in the world. Greater is He that is in me, the Holy Spirit that is in me, than he that is in the world, the demonic forces and Satan himself in the world. So the Holy Spirit is greater to them. So what pasabot, by faith, imo nang dawaton. So dili kay ko defeated. Dili kay ko walay authority over ani sa ila. Ano man? Kasi ingon ang Biblia, mas damgamahalan ang espiritu nga nasa kuha kaysa bisan unsa ang espiritu nga naa diri sa kalibutan. So dili ka magkuhan ka ng feeling kawawa at tubangan sa mga demonic forces. Kadalang lakaw nato sayo, katabalo na sila, masidlag sila. Kung di na sila mulikay, posible mabanggaan pa nimo sila, pero wala sila mahimo unless kung sugot ang Dios. Unya, natay authority over sa ila kay si Ginoong Hesus na po nagsulti niya. Sa mga Ginoong Hesus, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to destroy all the works of the enemy. All the works of the enemy. Of course, wala tayo authority to destroy the enemy, pero natay authority to destroy all the works of the enemy. Masama na, katong mga bad works niya, mga evil na trabaho niya, o mga masama na niya, mga vices and etc. na ginatrabaho niya sa kinabuhi sa mga tao. Pero every time na nagaliho ka na, makatabang ka sa imong palibot, ma-identify mo ang works of the enemy, o niya ma-destroy na nimo, pinagi sa pag-share nimo sa truths, pinagi sa pag-share nimo sa grace of God, kaliwasan sa Ginoo. Every time na makadungog ang mga tao sa kamatuoran, the truth shall set you free. So every time na mag-obey ka, mag-believe ka sa truth, ma-set free ka, ma-deliver ka. So, meaning, na-defeated ka, na-destroy ang works of the enemy. Tungkol kay na mo, na kita. So, mo lang importante, nga itong puyan, kining kamatuuran bayan sa kadaugan na to, diyan sa Ginoo. Now, how about sa old self na to? Sa sinful nature. Di ba? Ang ingon sa Galatians 5:16, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
You see? So if you walk in the Spirit, ito dyan, sabi, so I say, live by the Spirit. Sa ibang translation, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Kay malong ka, usahin anong kinabuhi ta according sa atong gusto, sa atong lust, sa atong old self, kay wala kita kinabuhi kauban sa Espiritu Santo. Galatians 5:25. Galatians 5:25. Meron kasi ibang sinabi dito patungkol pa rin sa Holy Spirit. Sabi niya, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Meaning, we obey, we follow the Holy Spirit in our life. Pero paano ka mag-obey? Paano ka mag-follow kung di clear yung leading sa iyo? Paano mag-clear ang leading sa Holy Spirit kung wala ganing ka kay Balong, hanapay Holy Spirit o wala? Or, wala ganing ka kabalo kung nag-lead ba siya, kung nag-speak ba siya, kung nag-tudlo ba siya, kung nag-comfort ba siya, paano ka mag-seek of comfort sa Holy Spirit kung wala po ganing ka kabalo, na siya dahil mong comforter? Paano ka mag-seek of help sa Holy Spirit kung wala ganing ka kabalo, nga isa dahil siya, nga helper dahil mo siya, nga counselor dahil mo siya, nga nag-remind dahil siya sa mo, nga nag-lead dahil siya sa mo, nag-guide dahil siya sa mo, paano ka mag-follow sa iya, no? Madayin ka kabalo, mag-guide mo dahil mo siya. So therefore, kung mo sa nai-reveal sa Ginoo sa tuwa, we will submit to what the Lord says. Okay? Kung mag-submit makita ang fruit of the Spirit sa atua. Now how about sa world, sa sistema sa kalibutan? Unsaan man ni? Dili ko sure kung mapalabas na to ang NLT, New Living Translation sa Galatians chapter 6 verse 14. Pero remember, wala naman kung ano na lang dyan ang naang translation. This is about the word. Ang sabi ng Galatians 6:14 para sa sanlibutan, ito ang sabi niya, as for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because on that cross, my interest in this world has been crucified. And then sabi niya, and the world's interest in me has also died. So buong pasabot kung nagkinabuhi kadiya sa Ginoo, sa pinaagi sa Espiritu Santo, ma-realize nimo karon nga ikaw ang imong interes kalibutan, human nimo gidawat si Kristo, nangiusa ka na kang Kristo dito sa iyang kamatayon, o ingon sa Biblia, because of that cross, my interest in this world has been crucified. Okay? O ang interest sa kalibutan diri sa kuha, patay na. Okay? So, dili na ta madala sa kalibutanon ng mga tinguha lang o pangandoy. Sabi ko sa inyo, many times, gamiton na to ang mga butang nga kalibutanon or mga butang sa kalibutan diha sa Diyos nun o langit nun na katuyuan. Kaya kung halimbawa, ang imong una-una, dili lang yun sa kalibutan, gusto ka maningkamot para sa kalibutan, gusto kang maghimog mansion sa kalibutan, etc. sa kalibutan, kung saan imong tuyo? Kung nagnegosyo ka, kung dili tungod sa Ginoo, tungod sa kalibutan, kung sa'y pulos niya na. Dapat, kung giingnan ka sa Ginoo magnegosyo ka to the max. Because of the Lord. Siya ang purpose, dili ang kalibutan. Kung giingnan ka sa Ginoo magmisyonary ka. Because of the Lord. Kung giingnan ka sa Ginoo mag-engineer ka, mag-doktor ka, mag-abogado ka, sige buhata, tungod sa Ginoo. Okay? Kaya kung kalibutan lang imong tuyo, huwag yun kayo madala na. Kaningkamot ka naman sa ginawa, makapalit ka 5 kasakyanan. Pag namatay ka, isa-isa sakyanan, di mo madala. Pag gusto lang ito ang aming bilyonaryo, pag namatay ka, isag 5 stabos, di mo madala. Pero kung tungod sa gabay sa Ginoo, gusto ka nga may bilyonaryo, kaya nag-ingon Ginoo sa imo, pabilyonaryo ta ka, karon nga mo suporta ka sa akong buluhaton, sige, mo ang tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung gusto ka niya ng engineer, kaya ang tanang mga engineers na tahila nimo, ma-reach out nimo for the glory of God, mo din ituyo. Diba? Mas effective ka kung pareho. Kung negosyante ka ng Kristohanon, mas dali kang makadaog o mga negosyante ng Kristohanon. Kung panday ka ng Kristohanon, mas dali kang maka-witness o maka-evangelize sa mga panday na Kristohanon. Pero this does not mean na accept na ito itong kaugalingon. Kumain nga nga, dili ko makadaog o engineer pastor kay laborer naman ko. Wala kayo balo, kasi ikaw kay gamiton si Ginoo para sa engineer. So ayaw po palibaran siya. Ay Lord, di ko engineer. May salingan.
Dili ka engineer, pero ikaw kung gusto nga gamiton aron madala sa Ginoo kini mo engineer. Go. Okay? So, mao na igsuon nga kung naano kay Espiritu Santo, dili na ka dapat mag-feeling nga kawawa. Dili na ka dapat mag-feeling inferior. Dili na ka dapat mag-feeling nga defeated kay kauban nimo ang Espiritu sa Ginoo. Manghinaot ko nga ato ni siya nasabtan. Now, dili kita sa practice. Maraming time dapat sabihin. Pero ang kalibutan, dili mo igugmaon o dili ka lupigon sa kalibutan. Kaya kung man sigugmaon ang kalibutan, siguradong nakapindihog ka sa kalibutan. Sa ganito, di ba yung dumantawan sa Ginoo siya, ayaw ninyo igugma ang kalibutan. Do not love the world. Because if you love the world, the love of the Father is not in you. 1 John chapter 2 verse 15. Sa ato pa, ang bot sa matini, it's either duha. One, kung gigugma nimong kalibutan, siyempre timuha nimong kalibutan. Ingon sa Biblia, ang gugma samahan wala sa imo. Pwede, ang bot sa matana nga wala nimo gigugma ang amahan. Or wala ka nakadawat sa gugma sa Dios. Kaya dito man ang imong gugma sa kalibutan. So posible dili ka tinuod nga believer. Wala ka nakadawat sa gugma sa Dios. Nya, posible po na wala nimo gihigugma ang Diyos. Kasi, kung gihigugma nimo ang Diyos, gihigugma ko ng kalimutan, doon ay gihigugma. Umili ka isa. Okay? Sige po. Now, ganita, sa sunod. The practice, kunting panahon na lang, matapos na tayo. Practice of a victorious life is obedience. Because of love. Ma-practice nimo ng victorious living kung mag-obey ka. Diba? Ganina, faith. Kinanglan na faith. Every time mag-obey, tungkol sa pagtuo. Every time mag-obey, tungkol sa gugma. Now, for almost 27 years na nag-alagad ko sa Ginoo bilang pastor, pero sa nag-review ko, nakaingon ko, pagkadaghan siguro sa akong gihimo, nga walay pagtuo o walay gugma, pero napilitan lang kay responsibilidad, obligasyon. Ako nagitaan sa Biblia, bisag kung sa imong buhaton, walay pagtuo, dili mahimukot ang Diyos. So kung unsa ka karon sa imong ginagampanan nga role sa kingdom of God, gampanan nimo because of faith and because of love. Ug ako kung nakitaan sa Biblia, bisag unsa imong buhaton kung wala kini gugma, wala kini kapuslanan. 1 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. So therefore, unsa ibot pasabot nini? Tanan natong paghago, tanan natong labor, tanan natong nga nakitaan sa tao murag nagalagad kunuhay sa Dios, pero kung dili ito tungod sa pagtuo, dili ito tungod sa gugma, dili, wala to sa reward. Sayang. Tanan kahapon nato, mawalay reward, sayang. Kasi ganito bikon, your labor in the Lord is not in vain. Pero kung wala tayo pagtuo, wala tayo gugma, dili to siya in the Lord. So dili to siya to be rewarded. Kung dili to be rewarded, sayang to. Naghago pa naman ta. Nag-spend ta og time. Nag-spend ta og kwarta. Pero dili siya gihimo tungod sa pagtuo o dili tungod sa paghigugma sa Ginoo. Basi gugma sa bahante o gugma ba sa butang. Kaya naman sa mga Kristohanan, sila, musimba kita, mag-obey kita, aron panalanginan ta. Well, isa na sa tuyo actually. Pero dili na mo yung primary motive. Kung saan na lang kung napuno na ka panalangin, hindi na ka mag-obey. Ay, obey, napuno, nagpanalangin, nagdaksok na mas balay. Pero kung gugma ang hinungdan, the more kang di panalanginan, the more kang mapadayon kasi gugma, dili panalangin ang imong intention sa pag-alagad. Kay gugma ang hinungdan. So my brothers and sisters in the Lord, practice nato ang victorious living through obedience. Isa man sa imong buhaton pag mag-obey ka, ang word of God pag nag-obey ka, actually, nung pa sa usa ka speaker, the issue actually is not victory. The issue is obedience. Because every time you obey God, He will lead you into victory. Kada time nga mag-obey ka, musangkok ka sa kadaugan. Pero every time nga mag-disobey ka, musangkok ka sa kapildihan. Kaya ikaw rin yung gituman. So pag mutuman ka sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo maghimo sa imo nga madaugod. Ang mga instruction na diri sa Biblia, kung saan nga madaog, kung dili nimo sundon, mapabilin ka pilti na gihapon. Kanya unsa naman, pila na katuig nga Kristohano nang puyo ka nga dinaog-daog. Walay pakialam ang yaman sa imo. Ayan, sa kina, total billion na daan. Diba? Kung sa imong na-contribute sa kingdom kung defeated ka ang Kristohano. Ang mga victors lang mo na contribution sa kingdom.
Muna hinungdan nga kung tanaw nimo si brother active sa buloton niya daghan kay siya na-encounter ng mga problema sa kinabuhi, ayaw siya ihusgog mi, ayaw tingnan nga, manag, ang brother, wala na nagubay. Basig, i-atake siya sa kalaban. Ang una nimong baton,